Good day mga ka-LM. For today's video ay nandirito po tayo ngayon sa Motor Trade Kaya nga San Fabian, Pangasinan branch. At ngayong araw ay sisilipin natin ang pinakabago nilang Kawasaki Barako 2. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Mga ka-LM, ang ating feature for today ay isang business type motorcycle dahil marami po ang nagre-request na mga kababayan natin na mag-review tayo ng business type. Ngayon ang ating nasa harapan ay ang Kawasaki Barako 2. Ito po yung pinaka-latest version po nila na nilabas. Ngayon ay titignan natin kung gaano nga ba kaganda ang motor na ito. Well, uumpisahan natin sa kanyang body and design. Pagdating dito sa kanyang headlight mga ka-LM, mapapansin natin na square type pa rin yung kanilang ginamit dito. Which is maganda yan dahil yan po yung iconic legendary design ng mga business type motorcycle. So ang kagandahan po sa kanya, nagkaroon po siya ng malaking header dito. Kung mapapansin nyo, nagkaroon po siya dito ng cutaway design. So maganda rin, attractive yung pagkaka-design ng kanyang header. And then dito po sa gitna, may makikita po tayo rito sa taas ng headlight mismo na nakalagay is Kawasaki. So gray color po yan, yan po yung trademark purposes po nila. And then dito naman po sa gilid, may makikita po tayo rito na decal. So ito po, gray color po yan, faded po siya. And then nagkaroon po siya ng black color dito, gray again. And then ang ganda po ng pagkaka-design nitong metallic silver dito na parang painting yung dating. And then syempre mayroon po siya ritong tornilyo para just in case na gusto nyong tanggalin itong kanyang header ay maaari po. And then dito naman po makikita natin itong kanyang cute na turn signals. Ayan o. So bilugan na po itong mga to. Anyway mga ka-LM, bulb type po ang gamit ng mga business type motorcycle natin. Magmula po rito sa kanyang headlight at sa kanyang turn signals. And then pagdating naman po rito sa kanyang front fender, mapapansin natin mga ka-LM na iba na yung kulay nitong version 3 compare natin dun sa version 2 na black or red color. And then pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po. So equipped po siya ng telescopic fork, which is ito po yung traditional na ginagamit para po sa mga business type motorcycle. And then ang kagandahan dito mga ka-LM, makikita natin na mayroon po siya ritong protector or yung rubber cover para just in case po hindi po madumihan or matalsikan ng tubig or mapasukan itong ating front suspension. And then pagdating naman po dito sa kanyang hub, so kulay itim po yung ginamit nila rito. At the same time rim set po yan, so chrome color po yung kulay. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, makikita po natin dito na ito po ay mayroong 2.75-17. So ang kagandahan nitong ating Barako 2, yung kanya pong rim set at gulong is 17 inches na. So hindi mo na kailangang magpalit kasi nga yung mga kababayan natin nahihirapang maghanap ng 18 inches na wheels and rim. Ngayon naman dito sa itaas, makikita naman natin dito yung kanyang very attractive na analog meter panel display. So kung mapapansin natin mga ka-LM, napakaganda na, which is very futuristic na yung dating pag i-compare natin dun po sa kanyang previous version. So dito makikita po natin yung fuel gauge, and then syempre yung kanyang speedometer. And then dito po natin makikita yung kanyang mga light indicator para po sa neutral, at the same time para po sa kanyang turn signals, and then para naman po sa kanyang high beam and low beam. So napakaganda na rin yung kanyang dating. And then dito naman makikita natin itong kanyang ignition mga ka-LM. Ito po ay gumagamit ng mechanical key. At ang kagandahan po niyan is mayroon na po siya ritong lock for safety purposes. And then pagdating naman po sa kanyang handlebar, so makikita po natin na ito po ay naked, so flawless ang datingan. So glossy type yung kanyang finish. At the same time dito po yung kanyang left button, so makikita po natin dito yung kanyang high beam and low beam. At the same time ang kagandahan nito mga ka-LM, mayroon na po itong added features kasi mayroon na po siyang placer. Ayan o, mayroon na po siya ritong button. And then dito po sa ibaba, nandito naman po yung kanyang left and right turn signals, and then yung kanya pong horn. At the same time, nandito naman po yung kanyang clutch dahil nga po ito ay isang manual operated na motorcycle. At dito naman po sa kabilang, makikita po natin dito na button is yung kanyang electric starter. And then dito naman po natin makikita yung kanyang front brake. At ang kagandahan ng Kawasaki Barako to mga ka-LM ay mayroon po itong 12 liters na fuel tank capacity. Kaya talagang napakaraming gasolina ang pwede mong ilagay rito. At syempre napakalayo po ng lugar na pwede nyong puntahan. At dito naman po sa kanyang side profile mga ka-LM, mapapansin natin na napakaganda, very attractive itong decals na nilagay nila rito sa kanyang fuel tank. So rito is gray color, nagkaroon po siya ng faded black.
May lining po rito na gray again, and then napakaganda nitong pagkaka-design nitong paint job nito. So para talaga siyang pang-tattoo yung datingan. And then dito may mapapansin tayo rito na nakasulat na Barako in white color, and then may nakalagay naman po rito na 2, which is red color naman po yan. So very attractive, oh. Talagang dalang-dala ng decal ang pagka-maskulado at pogi ng ating Kawasaki Barako 2. And then pagdating naman po dito sa kanyang makina, napaka-flawless ng dating kasi nga chrome color yung kanyang kulay. Anyway, before yung mga ka-LM is black color po ito. Ngayon po is ginawa nilang silver. Kaya kung mapapansin nyo, ay talagang agaw pansin itong kanyang engine color. And then dito mga ka-LM, dito natin makikita yung kanyang horn. At pagdating naman po rito sa kanyang side cover, so dito po makikita natin na napakalaki rin itong kanyang side cover. At the same time, napakaganda rin ang pagkaka-design. Dahil nga, gaya ng sabi ko mga ka-LM, ang ganda ng decals na nilagay nila rito sa Kawasaki Barako 2. So well, may makikita pa rin tayo rito na Kawasaki in white color. At nakalagay po rito is electric start. So itong version na to mga ka-LM is ito po yung electric in kickstart version. At dito po sa ibaba ay dito po natin makikita ang kanyang shifter. At ito po ay 4-speed manual transmission. At dito po natin makikita ang kanyang foot peg para sa ating rider. And then nandirito naman po yung kanyang side stand. At the same time meron po siyang center stand dito. So mapapansin natin na napakakapal ng mga bakal na ginamit nila rito. Kaya talagang very durable and reliable. And then dito naman makikita po natin itong kanyang sprocket cover na matte yung color. And then dito napakaganda rin itong kanilang nilagay na chain cover. So matte color din po yung kulay nito. At the same time dito po natin makikita itong kanyang pillion step para naman sa ating back rider. At ang kagandahan ng motorsiklo na to mga ka-LM ay equip na po ito ng dual shock absorber dito sa likod. Well anyway, kung mapapansin nyo, 4 na po yung kanyang coil spring shock absorber dito sa likod. Dahil nga po ito ay isang business type motorcycle. Kaya paglabas ng kasa mga ka-LM, sidecar na lang ang kulang at pwede nyo na agad pang hanap buhay itong isang ito. And then talagang napakaganda rin, black yung color na ginamit nila dito sa kanyang coil spring. And then dumako naman po tayo rito sa likod. So makikita naman po natin dito yung kanyang bilugan na taillight. So bago na rin yung design, very attractive din mga ka-LM. Ganun din naman yung kanyang bilugan na turn signals. At the same time makikita po tayo dito na light reflector. And then ito naman po yung kanyang plate holder. At dumako naman po tayo sa braking system dito sa likod. Ito po ay equipped with drum brake. At napakaganda talaga nitong kanyang glossy type na hub mga ka-LM. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong dito po sa likod, ito po ay equipped with 3x17. So 17 po yung kanyang rim at 17 din po yung size ng kanyang gulong. Kaya very accessible yan kung gusto nyo pong magpalit ng gulong at rim set. At pagdating naman po dito sa kanyang upuan, napakalapad nitong kanyang upuan mga ka-LM. Dahil alam naman natin na ito ay isang business type motorcycle. Kaya kung mapapansin nyo, napakalapad dito para sa ating driver. At the same time, pwede pong kumasya at least 1 or 2 na angkas pagdating dito sa likuran. Dahil talagang sadyang malapad po yung pagkakadesenyo ng mga upuan ng mga business type motorcycle. And then yung kanyang tahe, maganda naman po yung pagkakatahe. At the same time, dito po sa ibaba, may makikita po tayo rito na 175 in white color. At pagdating naman dito sa kanyang exhaust pipe mga ka-LM, very attractive yung pagkaka-design ng kanyang exhaust dahil simple lang, classic yung datingan. Kung mapapansin nyo, ito po is matte color na black. At the same time, ang ganda ng color combination nitong matte color na silver, and then ito pong matte color na black. At the same time, dito natin makikita sa right side corner itong kanyang foot brake. Ayan po, ito po yung kanyang foot brake para po sa ating drum brake dito sa likod nitong ating Kawasaki Barako 2. At nandito naman po ang ating pillion step para sa driver or sa rider. Ito rin po natin makikita itong kanyang very durable na kickstart. Dahil kung mapapansin nyo, nagkaroon na po mismo ng mga lines itong kanyang kickstart. At pagdating naman sa kanyang seat height mga ka-LM, susubukan natin ngayong sakyan itong pinakabagong Kawasaki Barako 2 version 3 para malaman po natin kung gaano po ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So mapapansin nyo naman at makikita nyo mga ka-LM, lapat po yung ating paa below the ground. So talagang very comfortable nito para sa mga 5'6" in height. At pagdating naman po sa engine specifications, ang ating Kawasaki Barako 2 ay meron po itong 177cc na engine displacement.
naka 4-stroke at naka single overhead cam. At kaya po nitong mag-provide ng maximum power na 12.74 HP at 7,500 RPM. At kaya naman po nitong makapagbigay ng maximum torque na 13.1 Nm at 4,500 RPM. At talagang napakalakas nitong ating Kawasaki Barako 2 dahil maaasahan po talaga ito pagdating sa mga mabibigat na kargahan. At ang presyo po ng pinakabagong Kawasaki Barako 2 version 3 ay nagkakahalaga po ng 95,000 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na interesado sa motor na ito na ating ni-review for today, ay maaari nyo po silang bisitahin at puntahan dito po sa Motor Trade Kaya nga San Fabian, Pangasinan branch. At kung medyo hectic naman ang mga schedule nyo, well, ito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan or i-text para sa inyong mga inquiries. At ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Sunday.